tungkol sa M-Goldex. 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 Parang nasa dyaryo yata ngayon yung FJC. Nasa di ba? dyaryo ngayon. Nasa Nabasa dyaryo, ko ha? nga na- Pero doon sa Facebook page mo, last week pa yan nandoon. Yeah, because ang nagtatanong sa atin, yan ba lehitimo? Oo. Mhm. What does lehitimo mean? Diba? Legitimate, ibig sabihin, may basbas ng tamang regulatory body ng gobyerno. Okay. May basbas. Magtatayo ka ng regulatory karinderya, body. kailangan may barangay ka na, kung ano. Kailangan DTI. meron kang basbas, kung ano-ano. Although, madami sa ating regulasyon na sobra. Anyway, ibang usapan yun. Lehitimo means, pwede kang lumantad sa publiko na alam mong ginagawa mo ay according to law. Okay. Basbas. That's legitimate business. Hindi lahat ng legitimate business maganda. Walang Hindi pakialam lahat yan. ng legitimate business. Hindi lahat porque lehitimo, magaling. Teka. Ibig lang sabihin okay, binanganak ka, yung negosyo mo maayos, according to law, na comply ka with all the requirements. Pag sinabing lehitimong negosyo, lehitimong kumpanya, lehitimong investment, hindi ibig sabihin magandang Hindi investment. ibig sabihin magaling. Malaking kumpanya, hindi Yes. sinasabi. Oo. Sinasabi lang, nakarehistro ang kumpanya mo. Oo, Okay. tama. Wala kang violation sa law. Yan ang ibig sabihin. Tsaka siguro sir, maganda rin banggitin na pwede kang tingnan nitong SEC. Kasi Regulatory body oo. sila Yun naman pagkalahiti mo, dalawang klase ganyan. Huwag tayo masyado maging technical. Simplify ko na lang. Sige. Kailangan registered ka sa tamang regulatory body, either SEC or Cooperative Development Authority Or Bangko Sentral. or Bangko Sentral or DTI kung single proprietorship ka. Okay. Madaming meron kang license or registration to start a business. Pinanganak ka, Birth certificate. meron kang birth certificate. Ngayon, Birth certificate to ng engage negosyo. in another business, let's say, Arman Benco Enterprises, Okay. nakarehistro ka, nagbebenta ka ng Sapatos. sapatos, nagbebenta ka ng kalakal. Okay. Yun ang sinabi mo gagawin. Okay. Pwede ka ba magbenta ng droga? Hindi, dahil wala doon sa... Illegal yun Illegal para sa kumpanya. Oo, yan. illegal. Hindi yun. Pwede ka bang kapal. magbenta ng medisina? Hindi rin. Hindi. Dahil meron pang license na kailangan. May special na dagdag. Oo, secondary license. So, mga ganun ang... may mga ganun. So, itong M-Goldex, ang intindi ko dun sa mga nagtatanong, investment ang binibenta. Okay. Ibang usapan yan. Ha? Parang yung first quadrant, no? Nung araw, mga 10 years Oo, ago madami na, pa. Tinreten pa ako ng lawsuit. Di ba? Sabi ko, kung ikaw gusto mong mag-trading sa sapatos at kaya mo, edi gawin mo. Yan yung sa first quadrant. First ng araw. quadrant. Pero kung ibebenta mo yung membership dyan as an investment, ubang usapan yan, illegitimate na yan. Kasi meron ka mga kailangan lisensya, ikaw as an agent, lisensyado ka to sell investment products. Pero ang ano nila Ha? dun, kasi marketing strategy namin yan eh. Hindi sa strategy yan Ano ang binibenta mo? Anong purpose? Kung ikaw engganyohan kita dahil investment, wala ka naintindihan, the SEC by law is mandated protektahan ang mamamayan na yung nagbebenta ng investment ay sa tamang lugar. Teka. Parang nakukuha ko na yan. Sinasabi nyo ba yung kapag yung naririnig natin, networking. Pag ako Walang masama sa networking. Ako nagdi-networking Dati, ano yung sinabi mong pag nagbenta ng sapatos, okay. lehitimo May produkto kang binibenta. Paano nagiging mali? Bakit? Pag ang benta ka ng sapatos ay through a network, may membership fee to join the network. Okay. Na yung membership fee, wala kang matatanggap na sapat na produkto para in exchange pa sa membership mo. Ibig sabihin, yung commission mo sa umpisa, kikitain mo sa pag-recruit mo. Sa recruitment. Hindi sa pagbenta ng produkto. Nako, yung mga tagapakinig natin, marami siguro mga experience dyan, kaya hinihikayat natin sila. Mag-text kayo 0921-431-1044. Ulitin ko, 0921-431-1044 or tumawag kayo 882-2378. Share nyo ang experience nyo or tanong nyo kung kayo nahikayat, naimbitahan, na-recruit para sa isang investment.
Dahil ngayon, pinag-uusapan nila Gita, FJC at ang inyong lingkod, itong M-Goldex. M-Goldex. Ano bang story dyan sa M-Goldex na nag-generate dyan Ikaw sa... ang nakabasa, Gita. Ano ba ang sinabi? Ano ino-offer nila? Base dun sa sabi ng SEC, ang basic na, ito muna, para patas naman tayo, pinapakita natin kung ano yung mga naibanggit, no? Sabi ng sa ng SEC tungkol sa M-Goldex, sandali, nasa na yun, okay. Yun, okay. Yung nilalagak mo, yung nilalagak mo na 5,000 to 10,000 pesos or 35,000 will yield or magkakaroon, babalik sa'yo, 180,000 to 360,000 pesos. Ilang porsyento yun? Diyos mo, Joseph, Hindi ako marunong mag-calculate ng ganun. 180,000 babalik? Oo. Galing saan? Sa... Sa 5 to 10,000 or 35,000. Palagay na 35,000. Ang balik, 180,000. 5 times Sali ang ako pera dyan. mo. Sali ako dyan! 5 times ang pera mo, ganong katagal? Wala ho sinabi dito dun sa ng SEC. Baka may sampung buhay mo yan. Pero, nung tiningnan ko yung mga ibang mga website, mga YouTube, mga Facebook, mga kung ano-anong nilalabas ng mga nakasali na dito sa M-Goldex, ang sinasabi nila is merong iba na nagsasabi within 14 days. Meron namang ibang website na nagsasabi 1 to 2 months. 5 times your money, ah. Oh. So, pero puro ganun lang ka-except. 14 days to 2 months. Wala pa akong nakikita na beyond. Wala akong alam 2 na months. negosyong matino na magkakagaranti sa'yo ng 5 times your money in less than 1 month. Or even in 1 year. 5 times. Sugal yan. Hindi negosyo yan. Sugal. Now, hindi naman po... huwag kalimutan na natin yung sabihin mo lehitimo o hindi. Pagpalagay natin lehitimo. Ikaw ba naman maniniwala ka? Mangangakuan kita 5 times ang pera mo in 1 year? 5 or in 2 times? months? 5 5 times. times in 2 months? 35,000 magiging 180,000 eh. Di ba tama? Sakto sa programa yan, pera mo palaguin mo? Ha? Lalago ng 5 beses? Maganda, pero wala akong alam na ganyang negosyong totoo. Ito naman sabi nung isa nating, yung isa sa mga Facebook friends natin na nag-comment na nakasali sa M-Goldex. No? Sabi niya, as far as I've been using their account and studying about it, 100% security and legitimacy. They focus on the gold market. And the high yield is due to the exchange rate from euro to peso. At yung risk na bawasan at mawala due to the bayanihan system of Philippines. Oh, yun naman pala, FJC. And Ang daming alam English, niyo. English na salita na ginamit Sige, eh. tuloy mo. Yan. And with all due respect, Mr. Conan, all online sites and stores doesn't need to be registered in the SEC because their office is not here in the Philippines. Oh, yun naman pala English eh. English. That is not my point. We're just talking about legitimacy as one aspect. Wala akong sinasabing huwag kayo pumasok dyan. Ang sinasabi ko, intindihin nyo, pag kayo pumapasok dyan, sugal yan. Okay, why? I have been approached many times. Merong similar, I will not mention the name. Eksakto ang principal. Ginawa, nilagay pa pangalan ko as member na. Inimbestiga ko. Sa Germany din yun. Inimbestiga ko yung kumpanyang supposedly coming from Europe. I talked with the European Chamber of Commerce. Hindi registered doon yung kumpanya sa Stuttgart, sa German Chamber of Commerce. Sabi niya, sa Europe, pag hindi ka registered, pagdududahan ka. Maybe totoo siya, pero hindi siya registered eh. So sabi ko doon sa mga tao, out ako dyan. Hindi ko alam kung sino kausap ko. Nagbebenta rin yun ng gold in grams. Okay. If you want to buy gold in grams, by all means, do so. Pero huwag mo isipin na mabebenta mo yan basta-basta. Yan pinapangako yan. Ito, dandang ko lang. I haven't seen the document. Yung website na pinakita mo sa akin, Gita, dinignan ko. Malabo eh. Wala akong informasyon. Do you actually get physical gold? 36,000 ba? 36,000 pesos? Well, may mga ano daw dyan eh. 35 daw talaga, pero may 1,500 na fee for administration. O kalimutan mo na. Let's say, bayad ka ng 35,000. In exchange, ang sabi ito sa website, intindi ko to, maaari mali. 200 grams ang makukuha ko?
Maganda yan, maganda. Dahil Diyos ko, may ginto bola na yan, hawak. bola. Ha? Kung ibig Magandang sabihin, bola pala. bibiling ko ng 35,000 pesos, 200 grams of gold. Alam niyo ba kung magkano ang value ng 200 grams of gold today? May higit ng 400,000 pesos. Hindi magandang bilhin ngayon. Paano nila mabibenta ng 35,000 yun? Nakakaw ba yung gold na yan? Unless, sasabihin lang sa'yo, iyo yan, pero wala kang claim. I trade in gold, I know. But I trade in financial instruments. Okay? Representing gold. So, ito yung, Roughly today, about 1,200 plus ang gold. 1,200. Per ounce. 1,200 pesos? Dollars. Euro? Dollars. Per ounce. 1,200 US dollars Per per ounce ang sa merkado ngayon. Okay. Divide mo ng 28 grams yan per ounce. Okay. So, kumpitin ko lang ha sa mga nakikinig. Kasi dyan sa kumpanya na yan, 1,280 divided by 28 grams is 46, more or less $46 okay. per gram. Mm. $46 per gram times 45 pesos per dollar is 2,070 pesos per gram. Okay. 200 grams yan eh. Oo. Magkano lalabas? So, 1 times 200. 414,000 pesos. 400,000 pesos versus yun yung dapat na value ng 200 grams Oo. of gold na Tapos, binibenta supposedly ng MGoldex for 36,500. Naku, parang medyo tagilid ata no, yun. unless mali ang intindi natin. Okay. O kung meron mga nakikinig sa Embolde, correct us if you're wrong. Oh, tawag ka, malay mo. Tsaka yung mga tagapakinig natin, ha, kung meron kayong katanungan, mag-text kayo sa 0921-431-1044 or tumawag kayo 882-2378 kung meron kayong mga tanong or kung gusto nyo maliwanagan tungkol dito sa ating pinag-uusapan. MGoldex, networking, recruitment, at yung mga lehitimong investments na maaaring interesado kayo. Madami pa akong binabasa. Puto kong butsi ko. Hindi Naku, naman kasi tayo nagkakaintindihan yung mga nagre-react sa akin. Para bang pinalalabas nila, bakit daw tayo gusto natin hatakin pababa yung umuwi. Ayaw mo kaming umunlad. Merong magandang oportunidad dito. 5 beses lalago ang pera ko sa loob ng 2 buwan. Sinasabi ko sa inyo, kung totoo yan, maunahan ko pa kayo. Ha? 5 times your money, sino may ayaw nun, di ba? Oo nga. Pero, kaya ba? Workable ba? Saan kukuhanin yun? Minamagic ba? And comment, online store. Okay, I buy from online stores. But I buy directly. I don't have to join a network. And I receive the product. Yes. I receive the product. Dito, hindi maliwanag. Merong pumasok dito a few months ago, similar. I don't know if it's the same company. I won't mention it. The physical product is brought into the country through FedEx. Okay. And I've seen the product. It's a product. Now, masasanla ko ba yun sa... Oo nga. Yan. Yun isang test eh. Ito bang gold ko? 1 gram. Oo. Anong gagawin ko dito? Let's say nabili ko sa tamang presyo. Mabibenta ko ba to? O ilalapit ko sa central bank to, at BSP, bumibili ng gold yan. Baka naman din naiintindihan, 1 gram lang. And this gram was certified by the highest certifying authority in the world. 99.9 troy ounce, gram ng gold. Talagang pure gold siya. Ganda. Okay, good collector's item. But if I need money, saan ko dadalhin? Tatanggapin ba ito ng pawn shop? Siguro, pero 1 gram. Baka baba ang presyong bigay. Kasi tasanla mo eh. So, ang kanilang ginagawa, nagtatayo sila globally ng exchanges na tatanggap ng coin. Pero, wala pa nun. Plano pa lang. Ito ngayong Boldex, yan ang tanong ko. Number 1, how much are you paying for the gram? Kailan mo makukuha? Kung makukuha mo. Kung makukuha mo, paano di-deliver sa'yo? Kasi, sa intindi ko ngayon, yung return na kinikita nila ay yung presyong binibenta doon sa mga nire-recruit mo. So, bumibenta ka ng produkto, doon lang sa nire-recruit mo. Yung produkto mismo, walang bibili at the price that you're selling it to the recruit.
Baka meron, kasi sabi mo, Mali, I hope I am wrong. 400,000, Yung mga 400,000 nagagalit sa na- atin na binabaksak natin sila, hindi ho. Ito nakakatawa. Sabi daw, Mgoldex is not an investment company. Kaya hindi kailangan ng investor protection in the first place. It's a client referral program with an excellent marketing plan. No, kita mo, With English money-back na. Oh, guarantee in 40 Hindi, days. English na, English. Legal yan, English eh, Hindi English. Ponzi. Kung walang produkto, Ponzi yan. Yun. I think isang Teka, ano yung Ponzi? Ano yung binabanggit mo na Pyramid. Ponzi? Ano yun? Ano explain mo Pyramid, konti? kumikita ka sa recruit. You sell a promise and yung bebentahan mo because of the promise, magbibigay ng pera sa'yo. Yung commission mo, nanggagaling doon sa binayad niya. So kumikita ka doon sa pag-recruit mo, kumikita ka dahil nangangako ka. Eh sabi dito sumulat, wala naman daw produkto. Hello? Eh, isang kaya yung mga tagapakinig natin, ha? Oo Baka nga. meron kayong ganyang experience. Maaaring hindi dito sa Mgoldex. Yung nagre-recruit, kumikita sa pag-recruit. Mag-text ho kayo, share nyo yung experience nyo, 0921-431-1044 or tumawag kayo sa aming landline, 882-2378. Gita, anong gusto mo sabihin sana? I think isa sa ako kasi ako yung gumawa ng legwork ng research extensive research Oo. natin. Isa sa mga problema ko sa Mgoldex is hindi consistent yung sinasabi. Isa pa yun. Kumbaga, Iba-iba. kunwari, gamot, 'di ba? Ang gamot, pare-pareho, pag sinabing paracetamol, nakakapaggamot ng ganito. Pare-pareho siya. Ang sapatos, pare-parehong, ito yung kalidad ng rubber, ito Oo. yun. Pero yung nakikita ko sa Mgoldex, maaring dahil sa mga networker niya o anuman, iba-iba. Iba-iba yung sistema, iba-iba yung produkto, iba-iba yung... Kasi iba-iba nga lahat. nangyayari bawat website ang nagse-set up na yung marketing networker na eh. Kanya-kanya ng style. So wala kang control kung ano pinapangako dun sa tao. Pero napansin ko, sir, yung sa lehitimo at matatag na networking, direct selling, MLM, merong kahit papano, pare-parehong, hindi saktong-sakto, pero yung basics, kung Yeah. paano ka sasali, ano yung makukuha mong benepisyo, pare-pareho. Ano And yung somebody mga has pwede to mong stand gawin. by the promise. Mm-mm. Pag hindi na-deliver, sino mananagot? Yung kumpanya na legitimate dyan, legitimate meaning maayos, may sistema, may produkto, may financial backing yung kumpanya. Pag ikaw bumili at nag-network ka, legitimate ang networking marketing tool yan eh. Ang problema lang, siguraduhin natin na yung binibenta natin, maayos, backed up by a legitimate and strong company. Dito, sa naintindihan ko, lahat sila iwas pusoy eh. Ay, yung kumpanya abroad yan. So, bumibili lang ba tayo sa kanya? Siya ba ay behind the promise o hindi? Basta 5 beses lalaki yung pera ko sa loob ng 2 buwan. Panaginip yan, sugal yan. Maaaring mangyari yan sa first transaction dahil madami ka na-recruit. Na-recruit ka, kumita ka na dahil nag-member ka. Pero kung yung hindi ka nag-member dyan sa marketing plan yan, dahil may option naman daw eh. Oo nga. Hindi, kung ayaw mo mag-network, hindi ka niniwala, huwag ka Produkto lang. sumali, bumili ka lang ng produkto. Yun ang tanong ko. Paano mo makukuha yung produkto? At kung online store yan, bakit ka ba kailangan dumaan sa network para bumili? Siguro second, kasi hindi yan produkto na parang sapatos gagamitin mo eh. It's gold, it's an asset. Hindi rin siya jewelry na, gagamitin mo Sinusuot. pag party. Ano siya eh, physical, it's a physical Bumibili lang investment. talaga ng gold dito. Ang allowed is central bank. And I think you will restore, sir, allowed. I don't know the rules. Hindi ako nagmamalaki. Hindi ko alam ang actual rules. Pero alam ko, BSP, mandated by law, bumibili. Opo. Sila dapat ang binibentahan ng gold. Ewan ko kung bibili sila ng 1 gram. Hindi man. Baka may minimum Oo. quantity. But saka bibili niyan at prevalent gold prices. Gold price ngayon is 45, is 2,000, more or less 2,000 plus pesos per gram. Yan ang bili sa'yo niyan. Kung binili mo yan at napakamahal, hindi ko alam kasi, isa pa yan eh. Hindi maliwanag sa akin kung magkano mo binibili yung per gram. Dahil obviously, mali yung 35,000 for 200 grams. FJC, bigyan mo nga ng pangaral ditong si Mac Carbayar. Kilala mo to? Ito yung anak ng isang taong si Oo. Mark Anthony Carbayar. Ano sabi? Kasi sinasabi niya, 5 times FJC. Bakit mo ko ayaw payagan? 5 times. Okay in yan, 2 pumayag. months. Okay yan. Pero ang pagnanaw mo dapat, para kang tumaya sa loto. Sabi, Hindi sigurado yan.
Dahil yan, anong sigurado sabihin? yan, kung makaka-recruit ka nung kikita ka ng 5 times your money, Pag hindi ako naka-recruit, di wala kang kita. Ibig sabihin, ang kita mo sa pag-recruit, hindi sa pagbenta ng produkto. Yan, Mac Carbayar. Pakinggan mo yung paalala na yan. Kanina ka pa kulit ang kulit, 5 times, 5 times, 5 times. So, Gita, ano pang sabi nila dyan sa Facebook na Ay, isa pa, kung papasok ka dyan, handa kang matalo. pinaghirapan ko tong pera na to. Sugal yan sugal. Pinaghirapan ko tong pera nung ito, dugo, Hindi pawis. ko pinagbabawal. Para sa akin, basta't maliwanag ang choice mo na papasok ka dyan, malaki ang kita, willing kang tulusin papasok mo, by all means, do so. Bukas ang mata mo. No. Yun lang ang akin. So, I have a question. Kanina nabanggit nyo kasi, ikaw po nag-i-invest po kayo sa gold. Consistent po ba na ang gold kayang, alam ko kasi may mga times talaga ang gold prices talagang sumisipa pataas na possible yung Bihira yun. malaki. Dekada ang bilangan doon. Okay. Pero kaya ba yun na consistently 5 times? Hindi. Yung gold na tumaas from the last 20 years, hindi biglaan yun. From 200 to 180 yata ang Yung bulusok siya, tapos magsa-stabilize siya. In the last 2 years, bumulusok yan to 1.6 to 1.8 when everyone was saying aabot ng $2,000, $5,000 per ounce. Hindi naabot yun. Umabot lang sa close to 1.8 now, it's down to 1.2 plus. Sabi nila, bababa para sa 1.1. Dahil mababa ngayon kasi ang oil. Everything, this is a commodity. Ano ibig sabihin ng Precious commodity? metals are commodities. Nagbabago presyo depende sa demand and supply. Pag ang mga currencies nag-aaway, tumataas dapat ang gold. Ngayon, bakit hindi tumataas? Because people are confident about currencies. Whether may basihan or not, nandiyan pa rin ang kumpiyansa. Bumaksak ang euro dahil nag-pull out ang Swiss sa euro. So, bumaksak. Does it mean it will stay that way? Maaring hindi. Maaring oo. Nobody can tell. Walang magaling dyan. Pero sabihin mo na ang gold. Long term, of course, gold. Maganda. Pero kailan tataas? Who knows? Siguro FJC, Gita, sa ating pagbabalik, bigyan tayo ng pananaw. Ano ba talaga? Balik tayo sa basics. Ano ba ibig sabihin ng investing? Paano mo masasabi na okay ang isang investment? Para kayo na, mismo tagapakinig namin, magsabi kung okay ba itong pinag-uusapan nating kumpanya. At syempre, ang aming imbitasyon, mag-text kayo 0921-431-1044 or tumawag sa 8822-378 to share your opinion or a question tungkol dito sa ating pinag-uusapan. Ang pera mo palaguin mo sa DZXL RMN 558 ay magbabalik pagkatapos ng ilang paalala. Okay, nagbabalik tayo sa ang pera mo palaguin mo, FJC, para medyo tumaas-taas ang dugo mo. Hindi yung BP mo, pero yung mabuhay-buhayan. Maganda tong napamili nating topic para sa umagang ito at sa linggo pagkatapos ng araw ng mga puso. Coming from cellphone number ending 3078. Aralin po muna sana yung company and yung marketing plan bago husgahan na sugal yung EM Goldex. Antimano negative na yung comment sa mga tagapakinig. Hindi pa man inaaral ni Mr. Colayco. Mr. Colayco. Hindi ko inaaral ko. Binasa ko yung mga website na nasa pa. Maaring yung website na nabasa ko, hindi representative. Wala kasing maliwanag kung ano yung produkto. Because kung ang intindi ko is tama, and I hope that texter will correct me if I'm wrong. Ako am willing to admit if I'm wrong. Pero pag ang intindi ko, binasi ko yung aking conclusion sa intindi ko. Ano ba sinabi ko? Number 1, na intindi ko doon sa website na nabasa ko, 35,000 plus will give me 200 grams of gold. Yan, kalokohan. Imposibleng mangyari yan. Bakit, sir? Dahil ang price of gold today for 200 grams is over 400,000 pesos. Meron bang sobra bang yaman yung kumpanya niyan? Para bebenta niya for 35,000 para kang bumili ng Mercedes-Benz for 100,000 pesos. Ba, bibiling ko yan. Kasi nakikita ko yung Mercedes-Benz, nasasakyan ko. Ito, dadating ba sa akin yung gold? Kailan dadating? Because there are restrictions in importing gold. Dadaan sa customs yan. Hindi ba pwedeng ilagay yan sa Kaya ngipin? yung isa, yung isa, dumadaan sa FedEx. Legitimate. Yan ba? Walang man yun i-mention sa site how you will receive the gold. Wala.
Oh, ito. Tama ba yung intindi ko? Kung mali, please correct me. So, kung ang produkto, to begin with, mali na, kahit anong gandang marketing plan mo, hindi totoo. Oh, yan, So, yan, if I am wrong, please correct me. No, sa ating mga tagapakinig, pwede kayong mag-comment, ha? Negative, positive. Basta wala lang Pero murahan. kung tama, ako mismo bibili. Oh, yan, ha? Mag-text kayo 0921-431-1044 or makinig ka, parinig yung inyong boses, tawag kayo sa 882-2378. Ito namang isa, coming from cellphone number ending 0662. Yung isa sa pinakamataas po dyan sa EM Goldex, Kevin Miranda po pangalan nun. Dating mataas din sa sa AdSense na networking. Dita, narinig mo na tong AdSense. Narinig ko na yan. Marami pong naloko sa AdSense. Maraming kawawa, naglaho po yung mga yon, kasama po sa naloko doon, mga OFW. Oh, naalala ko yan, may SEC advisory niyan eh. Meron AdSense, ano yung AdSense na yun, Dita? Meron pa tayong ano niyan eh. Yan pa yung panahon na may TV show pa na umuupo din ako doon eh, di ba? May advisory din yan. In-invite ko pa yung taga SEC, yung examiner doon na in charge dyan. Ayan, ang kanila naman eh, parang sa advertising, pay-per-click. Basta kada click ka, meron kang bayad. Maganda kasi ng mga Pero, pakinggan yung mga salita nyo, paper, ayan, yun, secure, yung pay-per-click, online. actually, lihitimo yun eh, yung pay-per-click. Ang hindi lihitimo is kung gaano kalaki yung babayad sa'yo sa pay-per-click. Kaya medyo delikado. Yun, puro online. Tapos pagka nagbayad ka pa ng X amount, makakakuha ka ng limpak-limpak na e-book, mga ganyan. So, ewan, kung tutunay nga na itong tao na to siya ang pasimuno ng AdSense at nandito ulit siya sa Mgoldex, di medyo delikado nga. Itong isa pang comment bago tayo balikan natin si FJC sa ano ba ang investing, a little basics of investing from cellphone number na nag-umpisa sa 3144. Sana po ipahuli na po yung mga AM Goldex na yan. Mga demonyo po, mga nangunguna dyan. Dapat po gobyerno inimbestigahan at hinuhuli po bago makasira ng buhay at pamilya. Pero ngayon nasa dyaryo na sila, di ba? To be Well, fair, because of the legitimacy, they're selling it as an investment. Yung networking it as an investment product. Kung binibenta lang trading in commodities, sa DTI sila. But DTI will also have rules. Dapat lang dyan, maliwanag doon sa nagpa-participate. To be fair, Ano binibili ko? yung SEC advisory is something they put out kasi they are getting into more extensive investigation. So kaya nila binababalaan na yung publiko. No, kaya tinatanong ni Marlon Gabaldon, good AM po, totoo ba na lahat ng networking ay scam? No. Madaming legitimate networking. Networking is a system. Networking does not mean pag sumali ka, nag-i-invest ka. You can be a salesman and be a very effective salesman because you network. Sabi mo, FJC, ang programa natin, yung libre mo, pera mo, palaguin mo, sabihin maglalaga or mag-i-invest ka. Correct. Ano bang ibig sabihin ng investing? Para Ikaw- hindi ako maloko. Ikaw na lang nagsabi, pag ikaw nag-i-invest, ibig sabihin, meron kang ilalagak na salapi na sana masusustain mo over a reasonable period of time. Hindi yung biglaan. Kasi pag day in, day out ka, trading yan, hindi investing. Okay. O bibili ka ng kalakal na iniisip mo lang tataas ang value, hindi investing yan, speculating yan. Investing is maglalaga ka, regular, na at the end of a reasonable period, magkakaroon ka ng kita, ng taas ng tataas ang value nung nilagak mong pera. So expectation mo, meron kang gain. Pero part of that are the risk. May risk na maaaring hindi mangyari yung gusto mong mangyari o yung ina-expect mo mangyari. Maaaring mabalik sa iyo, principal lang. Basta nagkagulo, nagbenta, kung nag-invest ka sa isang farm, tinamaan ng Yolanda, nalugi, nakabawi, naibalik lang yung pera mo. Or, maaaring partial lang ang maibalik sa iyo dahil nalugi. Or, masiro ka. Legitimate na negosyo pero natalo. Mag-invest ka sa restaurant, hindi nag-click, natalo ka. Babuyan, napeste lahat. Napeste o manukan. Lehitimo yan. Wala namang masama dyan. Pero handa lang tayo na tanggapin na may peligro sa lahat ng negosyo. For every return, there is a risk.
No. Oh. Pag narinig ko yung risk, parang ayaw, ayoko na. pag ayaw mo mag-focus sa risk, ang ating adhikain, ang advice ko, focus sa risk. Pag ma-manage mo ang risk, kikita ka. Pag pinabayaan mo ang risk, baka tamaan mo pa yung catastrophic risk. Nakubos ka. Kaya nga kukunin ko itong pagkakataon na to dahil sa katapusan ng Pebrero, yung merong seminar ang Colayco Foundation, Gita, di ba? Pinag-uusapan natin yung mga lehitimong investment na pwede nyo talaga i-consider. No, yung isa dito ay yung mutual fund. So sa February 28, Sabado po yan, magkakaroon po ng mutual fund seminar ang Colayco Financial Education. So sa mga interesado pong matutunan, malaman ano ba itong lehitimong investment na ito, garantisado pong lehitimo, legal, ginagabayan at pinapatnubayan ng ating gobyerno ang mutual funds, pwede po kayong dumalo sa seminar. Feb 28, mag-text lang po kayo sa 0917-863-2131. Again, that's 0917-863-2131 para malaman po ang mga detalye ng pagsali. Basahin na natin itong... isa lang punto pa. Sige Isa pa. lang, pinadagdag ko lang. Kung sa kabila ng iyong pag-aaral, gusto mo pa rin pumasok, handa ka naman, ready ka magpatalo, by all means, do so. Pero alam mo yan, yung ganyang sistema ng networking, yung mga nauna ang kumikita, yung mga nahuli, yan ang problema. FJC, huling text na lang para maganda ang buong linggo mo ng February 16 pa hanggang patapos nitong Biyernes. Good AM. Ay, nag-umpisa naman sa Good AM. Coming from cellphone number ending 1565. Good AM po. Alam po ba ninyo 75 kilos ng gold sa Mount Tiwalwal per day? Sino ang nakikinabang? Sabi niya in-check. Pero wag mo natin gamitin yung in-check. Yung ating Filipino-Chinese daw siguro. At Koreanong binigyan ng concession ng small-scale mining. At ang tanong po, nagbabayad ba sila ng buwis? Hay nako, talo na naman ang Pinoy. Hindi naman natin, yan ang hindi ko pa kaya. Okay? Yan, gold, small mining, madaming problema. Tama siguro yung sinasabi niya. Dapat aksyonan ng gobyerno yan. But 75 kilos, yan, tignan nyo, 75 kilos. Ilang grams lang yan? Right. Ha? Yeah. That's 7,500 grams. So, eto pa, marami bigla nagdadagsaan para hindi sila magtampo na hindi nabanggit yung text message nila from cellphone number ending 6377. Katulad din yan ng Global Alliance. Wala nangyari sa mga kasali. At sa NBO Global, dito sa Kalamba, na wala pera nilang mga Somali. So, kaya sinasabi ni FJC mag-ingat. From cellphone number ending 8195, meron po nag-imbita sa akin na mag-invest sa One Lighting Corporation na 94,500 pesos at after less than 2 months, magiging 122,850. Scam po ba yun? Anong kumpanya? One Lighting Corporation from 94,500, lalago daw ang pera niya to 122,850. Ha? So mula na yung 100 more or less. sa wala pang 2 buwan So 15% per month. Tanong niya, scam po ba yung One Lighting Corporation? Gita, memorize mo ba lahat ng kumpanyang legal at illegal? There are Alam mo yan? 56,000 ba registered in SEC corporations. Pag hindi mo alam yan, bakit ka nasa Colayco Foundation? Oo nga. De, pero siguro, naalala ko lang yung mga tinuturo natin. No? Kung isang beses lang yan, maaring pwede. Isang transaction, maaring pwede. Pero kung forever, meaning every 2 months, bibigyan ka ng 30%, medyo delikado. Medyo parang mahirap. Tinatawag nga nilang unsustainable. Yan yung mga tinuturo natin sa mga seminar natin eh. Kaya hindi lang ho yung kung paano ka mag-invest, pero paano mo kilatisin. No? Kasi syempre nakakainganyo yan. Isipin mo 30% every 2 months or itong times 5 ng MGoldex. No? Kaya hindi naman natin sinasabing ayaw namin na lumago ang pera. Gustong-gusto nga ho namin. Kaya nga 11 years na po namin ginagawa to. Ang tanong talaga dyan, yung bang mga opportunities na yan ay angkop sa inyong kalagayan. Anong last message mo, FJC, tungkol sa investing? Pero sa susunod na linggo, mapag-uusapan pa Bawasan na natin. natin yung quick money, get rich quick.
Wala akong tumatagal na get rich quick sistema. Kailangan ng panahon. Kailangan ng panahon. Imposible masustain yung mga napakagandang kita. 5 times your money in 2 months. Diyos ko naman. Kung meron ka dyan, sali ko kung tama yan. Hindi ako sasali dyan dahil sa intindi ko, bola. Okay. So, kulang na naman ang ating oras, Miss Gita. Ako may Ha? isa lang. Kaya bilisan mo yung pagpapahabol mo. Dahil may mga, ako na-hurt kasi ako. Yung mga nagsasabi, hindi tayo nagre-research, gusto natin hatakin pababa. Ako ho na-hurt ako. Kasi kawang gawa ho namin lahat to. Tama. Kawang gawa ho namin to na seryoso ho kami na gusto naming lumago kayo at ang bansa natin. We do our research. We study it very well. We don't just talk about it amongst ourselves. Tinatanong po namin sa mga taong nasa mga industriya kung sino pa pong pwede naming tanungan. Pag kami po may binabanggit, dahil seryoso po kaming naniniwala na hindi ho makakatulong or makakatulong ang mga sinasabi namin. Depende ho sa kalagayan. So, yun lang ho. Sana ho, kayo rin ho, mangilatis po kayo. So, ito po si Gita Gopalan, for pera mo, palaguin mo. Arman Benco ng Colayco Foundation. Sa susunod na linggo, magkita-kita po tayo ulit. At syempre, ang ating bida, Si Joseph JC, papaalala ko, the first rule in investing is not to lose money. Ibig sabihin, focus tayo sa peligro na hindi mawala ang ating pinaghirapan na pera. Kaya kayo, lahat ng kinikita niyong maayos, obligasyon nating yumaman. Pera mo, palaguin mo.